inumpisa na po natin ang public service kasama of course Dean Mel Santamaria at your service na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Ayan po, nasa linya na ng ating telepono ang ating caller na si Marites David. Good morning sa iyo, Marites. Anong gusto mong idulog kay Dean Mel? Sige, Marites, ano yon? Magandang umaga po. Tanong ko po kasi nagkaroon po ako ng boyfriend na American. Okay. Tapos po nagkaanak po kami dito. Sa Pilipinas po pinanganak yung anak namin. Ngayon po meron na po siyang asawa sa US at kasal po siya doon. Yung gusto po niya mangyari sana na maging dual yung citizenship ng anak namin. Okay. Opo, hindi ko po alam kung anong proseso po yung dapat gawin para po ma-process yung gano'n kahit hindi po kami kasal. Pwede po ba yun? Alam mo, ano yung may tanong ka, May tatanong Cheryl? sana ako, noong bang naging anak nyo, itong inyong supling ay American citizen na itong boyfriend mo? Opo, opo. Saan pinanganak? Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, Opo. Dean Mel. Dito, illegitimate. Alam mo, dito sa ating Pilipinas, malinaw ang ating batas eh. Basta't ikaw ay isang illegitimate child, susundan mo ang citizenship ng nanay mo. At sapagkat nga tayo, sinusunod natin yung tinatawag na jus sanguinis, no? Ikaw ay citizen sapagkat kadugo mo ang nanay mong Pilipina o ang tatay mong Pilipino. Pero sa Amerika, dati-dati ang sabi nila, jus soli doon, na kung saan ka pinanganak, iyan ang iyong citizenship. So kung iyan ang susundin natin, pinanganak dito si anak mo na ang tatay ay Amerikano, at ikaw naman ay kadugo niyang nanay, kung tutusin mo kung iyan ang ating susundan, wala atang problema. Siya ay talagang Pinoy na Pinoy, no? Kaya kung susundan natin yung jus soli na doktrina sa Amerika, pero kamakailan, sinabi na sa Amerika na yung kanilang citizenship ay maaari ring jus sanguinis. Okay. By blood na rin, no? Okay. Kaya kung iyan naman ang susundan natin, dyan talaga medyo nagkakatalo. Parang may dual, in effect parang ngayon, may dual citizenship na siya. Kaya lang ang proseso lang para matanggap sa Pilipinas at sa Amerika na dual citizenship ka. Kung ako ikaw, ang gagawin ko, dito sa Pilipinas, may tinatawag na petition for recognition. Subukan mo yon, pumunta ka sa BID, na kung ang magulang mo ay Pilipino at ang tatay mo ay Amerikano, may isang petition na ganyan, hindi ito yung hindi ito yung dual citizenship law. Merong isa pang proseso na nire-recognize mo lang na ikaw pa rin ay Pilipino, bagamat merong mga kilos ka, like for example, kumuha ka ng passport sa Amerika, na Amerikano ka. At sa Amerika, ang tingin-tingin ko lang, may rule doon na dapat rin ikaw ay sumangguni sa kanila at palista mo ang sarili mo bilang Amerikano. Kasi sabi sa Amerika, may jurisprudence doon. Yung recognition ng tatay, dapat. Yung recognition ng tatay. yun. Wala nang problema eh. Kasi sa Amerika, kung hindi ako nagkakamali, meron ding rule doon na dapat yung substantial link mo na handoon rin at saka yung tatay mo tama ikaw ay ni-recognize at saka dapat pupunta ka rin sa kanila para magpalista, magpa-register. Pwede ba siyang pumunta sa Bureau of Immigration? Baka doon ay ma-assess siya kung paano yung tamang proseso. Alam mo, bilang Pilipino, wala na kasi siyang problema. Oo. Wala pero kasi, di ba Cheryl. doon din kinukuha ang dual citizenship? Pero kung kikilo siya o gagawa siya ng mga bagay-bagay na kanusya, kamukha ng pagkukuha ng passport, dapat may tinatawag siyang petition for recognition lang bilang Pilipino. Kasi naniniwala na tayo sa dual citizenship. At ang Amerika rin, naniniwala rin sa dual citizenship. Iyan na muna ang gawin mo, Marites. Marites, ha? Opo, sige po. Maraming salamat sa iyo, Dahil Marites. maraming ganun na ayaw mo naman mawala yung pagkakataon din na yung magkaroon ng dual citizenship. Opportunity pa rin yun, di ba? Oo, madami nang nagtatanggap ngayon sa buong mundo ng dual citizenship. Cheryl, ilan-ilan na lang ang hindi. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.